Hello sa lahat, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating Love Therapy Online ngayong Thursday ng hapon. And today, gusto ko po sanang pag-usapan natin yung isa sa mga maybe hindi madaling intindihin ah, sa Biblia regarding sa relationship. Okay? As you know, Thursday, pinag-uusapan natin yung patungkol sa relationship. But then, may mga taong hindi nauunawaan yung nakasulat sa salita ng Diyos, especially dito sa subject na to. And this is very important na maging malinaw para, if you understand, mabibless kayo. Okay? Kasi this is really powerful. Pero pag hindi mo naintindihan, pwede kang malito. You will understand yung sinasabi ko as we move on sa ating topic for today. Okay? Ano bang pag-uusapan natin? We're gonna be talking about pagiging mahina. Ang tanong ay, are you being weak? Are you being weak? Ikaw ba ay nagiging mahina? Anong ibig mong sabihin, Pastor? Let's see sa Biblia. Sabi sa Biblia, do not give your strength to women, nor your ways to that which destroys king. So, wag daw ibigay ang lakas sa babae. Like I said, siguro mahirapan kayong maintindihan. Okay? But don't worry, maintindihan natin yung together. Wag daw ibigay ang lakas sa babae o sa anumang bagay na sumisira sa mga hari. Ito ay isang advice sa isang hari. Ito ay payo sa isang hari. Okay? And kayo na nanonood, kayo na nagbabasa dun sa verse, you would say, my goodness, wag ibigay yung lakas sa kababaihan. And then yung mga lalaki sasabihin, kita mo na. Kaya hindi ako seryoso sa relasyon eh. Biblical yan, biblical. Biblical na wag daw ibigay ang lakas sa mga kababaihan. And yung mga babae sasabihin, nako, gabi, kita mo kaya yung Biblia, napaka ano yan eh. Tawag nila ron, sexist. Sexist. Kita mo, lalaki ang pinapaboran niya. Kita mo? Tinuturuan yung mga kalalakihan na huwag ibigay ang lakas sa mga kababayan, sabi. At yan yung magiging reaction ng isang tao na hindi nakakaintindi. They would say, grabe naman. Bakit? For sure. See, sa Biblia, ibinababa yung value ng babae. But no. Actually, kung alam mo yung Biblia, you will understand na ang nagsabi nito, ang nagbigay ng advice na ito doon sa hari, kay Haring Lemuel, ay isang babae. Yung nanay niya. Yung nanay niya ang nagbigay ng advice, babae, okay? Yung babae, nagbigay ng advice sa kanyang anak na huwag ibigay yung lakas sa kababaihan o anumang bagay na pwedeng sumira sa hari. And now, it gets interesting. Kasi hindi galing yan sa lalaki. Okay? Galing yan, advice yan ng babae. Why? Bakit sinabihan siya ng kanyang nanay, si Haring Lemuel, na huwag ibigay ang lakas sa mga kababayan? Ano ba talagang meaning yan? Hindi yan katulad nung una na sinabi natin na, huwag ibigay yung lakas sa kababayan, huwag seryosohin yung relasyon. No, it has nothing to do with that. Anong ibig sabihin nito? What it means is that, let me explain. Yung mga kababaihan, by default, okay? Yung mga kababaihan ay malalakas na. Yung mga kababaihan, just look sa society natin, okay? Even before. Yung mga kababaihan, simula pagkabata, meron na silang idea ng pamilya. Mga lalaki hindi. Pag naglalaro noon, yung mga bata, you can watch, panoorin mo yung paglalaro ng mga batang lalaki at mga batang babae. Yung mga batang babae, simula sa laro, naglalaro sila. Ang laro ng mga babae ay nag-aalaga ng manika, pinapakain kuno, may sakit daw, patulugin, right? Pamilya. Laro ng mga lalaki. Paano maglaro tayong mga lalaki? Ganun kaya? No. Paano tayo maglaro? Hadouken! mga praning, isn't it? Yung utak ng lalaki ay mas, nandoon.
napag-iwanan. Yung mga babae, simula pagkabata, iniisip ay pamilya, relationship, alagaan, and so on. So yan pa lang nagpapakita na yung mga babae ay malalakas sa pagdating sa ganyan. Ang problema ay, as we grow up, ngayon papasok sa relationship, kung yung lalaki, let me talk sa mga lalaki, kung yung mga lalaki magbibigay ng lakas sa babae, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung lalaki ay hindi malakas. Yung imbis na, kasi yung babae nga by default ay malakas. So anong gusto ng babae? Isang lalaki na malakas. Isang lalaki na, nag-iisip. Kasi siya malakas na. Hindi niya gusto, you know what, magpapakasal ako sa taong talunan. Let me see nga. Meron ba talunan dyan? Kasi gusto magpakasal sa talunan eh. No. Malakas siya. Independent. Siya ay responsible. So anong gusto niya? Makahanap ng isang lalaki rin na mas responsible. Ngayon, anong meron? Makikita mo yung lalaki, imbis na responsible, irresponsible. Yung lalaki na hindi pwedeng pagkatiwalaan, yung lalaking utak, buko. Huh? What happens? Yung babae ngayon, mahihirapan yan. Like today. Today, maraming mga kababayan nahihirapan maghanap ng mga lalaking responsible. Kasi ang lakas ng lalaki ay dapat ganyan. Kasi ang lalaki ay head, sabi sa Biblia. So supposedly, you would think, yung lalaki dapat mas advanced mag-isip, mas responsable kaysa mga babae. But it's not what's happening. Maraming mga lalaking pabaya, maraming mga lalaking patapon. Ang lakas nila dito, okay, sa katawan, pero hindi dito. Which is wrong. Kasi ang lakas ng lalaki, naturally, malakas ng lalaki sa katawan, obviously, but here, higit sa lahat here, emotion. How about yung mga lalaking emotional? Pag yung babae emotional, we understand. Pero anong gusto nila? May masandalan. Imagine, pag yung asawa ko, si Marge, malungkot and so on, right? May pinagdadaanan or whatever. Gusto niyang makahanap sa akin ng lakas. So, gusto niya na nandun ako, sasabihin ko, listen, huwag kang mag-alala, we can make it. I'm here with you. So, pwede siyang sumandal sa akin kasi alam niya nandun ako. Alam niya nandun ako na malakas. Now, imagine, may pinagdadaanan siya, pero hindi siya makasandal sa akin kasi pag sinabi niya sa akin, ako rin iiyak. Pag sinabi niya sa akin, may nangyari. And then ako, what? And then what happens? At the end of the day, siya yung may problema pero ako yung kanyang hindi, sorry Han, pasensya ka na, nasabi ko sa iyo problema ko, huwag ka nang umiyak. Ako pa ngayon yung inaano niya, kinokonsole. Oh my goodness. May mga lalaking napaka-emotional. And when we talk about emotional, halo-halo yan. Hindi lang yung pag-iyak. Okay? But galit, may mga lalaking hindi makontrol yung galit. Hindi, ano yun? Emotional. Do you think yun ay lakas? Ang lakas ay kontrolin yung galit na nasa sa loob. Yung galit na nararamdaman. Pero may mga tao na may lalaki na hindi makontrol. So, anong ginagawa nila? Ibinibigay nila yung lakas nila. That's what it means. They let go. In other words, nagiging mahina sila. So, ngayon, yung mga babae, malakas na nga sila, mag-isa pa. Kasi yung mga lalaki na supposedly maging, head, pwedeng sandalan, hindi mahanap. I want you to think about this now. Gaano karami sa inyo, mga kalalakihan, ang pwedeng sandalan ng asawa nyo? Yung mga decision mo, mga sound decisions. Yung asawa mo, pwedeng maglagay ng kumpiyansa, okay, sa mga decision mo kasi yung decision mo hindi engot. Yung mga decision mo tama. Hindi kayo ilalagay sa alanganin. May mga lalaking patapon sa desisyon. Dahil sa mga mistake nila ngayon, yung buong pamilya, yung asawa, yung mga anak, walang pagkain. Bakit? Kasi ginamit yung pera sa sabong. Hindi pwedeng pagkatiwala. Mga desisyon mali, anumang gawin mali. Kasi puro maling decision. Kasi nga emotional yung lalaki. And this is bad. This is very bad. So, Paso, my goodness, ang message today ay para lang sa mga kalalakihan. Yeah, mostly kaya ako mag-isa ngayon. Mostly sa mga kalalakihan. But of course, para sa mga kababaihan in a sense na mag-ingat kayo. You have to be very careful. If you would tell me, Pastor, paano na to? Kasi ako kasal na ako, Pastor Kasal na, okay?
At yung napakasalan ko, ganyan Pastor, hindi ko masandalan. Yung napakasalan ko, mas emotional kesa sa akin. Pag ako may problema, hindi ko pwedeng masabi sa kanya. Kasi pagka sinabi ko, maghuhormentado, hindi niya kayang kontrolin yung ano niya, yung emotion niya. Pastor, ang hirap, ang hirap. Ako ang gumagawa both ng papel ng babae at ng lalaki. Yeah. You need to pray. You need to really pray and to fight. Please wag niyong kunin yung sasabihin ko ngayon bilang bilang main point. Okay? But I would still say this kasi this is very important point. Okay? For example, kailangan maging malakas in a sense na kung anong dapat gawin, dapat gawin. Let me talk sa mga single. For example, kayo ay single, may karelasyon. Single pa rin, di ba? Pero may karelasyon. Meron kang boyfriend and so on. At nakita mo na yung lalaking yon, yung boyfriend mo ay emotional, iyakin. Yung lalaki na lalapit sa'yo, sasabihin, pag wala ka sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko. Naku, pag hindi tayong dalawa ang nagkatuluyan, hindi ko na alam ang mangyayari sa planetang ito, sa buhay ko. Yung mga emotional na ganyan. Yung mga lalaki na, yung boyfriend mo na, clingy, parang tuko, nakakapit, na, Diyos ko po, wag mo kong iwan, parang habag mo na, hindi ko ako mabubuhay nang wala ka. Yan yung sinasabi ko na yung lalaki nagbibigay ng lakas sa babae. Mga mahihinang, gelatin, right? So, kung ganyan yung sitwasyon, anong dapat gawin ng mga kababaihan? Sino man, na? Kung yung lalaki ganun din, meron kayong relationship na alam nyo mali, what would you do? Sometimes, since single pa lang kayo, you will have to be strong enough na tapusin yung relasyon. Tapusin. Pero how many times yung mga babae sasabihin, pero sabi niya, pagka naghiwalay daw kami, hindi niya raw alam kung anong gagawin niya. So, dahil sa awa, alang-alang sa awa, sasamahan kita. Emotional ka rin ngayon. You have to do what you have to do. Kung alam mo na yung relationship walang future, tapos iiyak-iyak siya dyan, sasabihin sa'yo na, hindi, pag hindi tayo nagsama, paano na ako, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking panaginip. Kung ganyan yung sitwasyon, my friend, you will have to do what you have to do. At sasabihin mo, you know what? Done, finished, tapos na. And when you do this, it's not gonna be easy. Pero yun ang, mag-make sure na yung relasyon mo o yung buhay mo ay magiging maayos. Otherwise, kung emotion yung papaganahin mo, hindi magiging maganda yung love life ninyo. Kasama mo nga yung tao, pero sa likod ng utak mo, my goodness, anong ginagawa ko sa relasyon na to? Sometimes you have to do what you have to do. And you need to be strong to make that decision. Do you understand sinasabi natin? So, when we say, are you weak? Sabi kanina, are you being weak? Ito yung sinasabi natin. Sinasabi natin na hindi pwedeng maging mahina. Yung mga lalaki, please pay attention. Kailangan tayong maging katulad ng Panginoon. Yung Panginoong Jesus, siya yung asawang lalaki. Yung church, yung asawang babae. At ano ang ginagawa ni Jesus para sa asawa niya? Well, sabi sa Biblia, the Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Tingnan nyo yan. Anong ginagawa ng Diyos? He gives strength. At dahil sa nagbibigay siya ng strength, merong peace. Kasi magkakaroon lang ng peace kung may strength. Kung mahina, paano may peace? Pero tingnan nyo yung ginagawa ng Diyos. Kaya nga pagka may problema tayo, yung Diyos nandyan to give us strength. Pagka may problema ka, hindi yung Diyos iiyak din katabi mo. Imagine, Panginoon, may problema ako. And then sabihin ng Diyos, oh really? Kawawa ka naman. Hindi mo kailangan yun. Right? So kapag may problema tayo, what happens? Yung Diyos nagbibigay ng lakas. At dahil sa nagbibigay ng lakas, merong peace. Merong peace. So, sa relationship, ganun din. Hindi pwede na walang strength. At ang strength, again, hindi sigaw, hindi ang strength ay sa loob. Ang taong emotional, hindi strong. Do you understand sinasabi natin? Lalo na, again, I'm just emphasizing, lalo na sa mga kalalakihan. Please pay attention. Hindi kayo pwedeng pabaya, kayo yung head. Yung mga kababaihan, learn. Kung meron kayong karelasyon, kayo ng mga single, at napapansin nyo yung tao clingy, pagka hindi mo ako sinagot, kawawa na ako, lagi kang tinatawagan, hindi romantic tawag dyan. Hindi romantic tawag dyan.
Stalker. Tawag dyan. Hindi romantic tawag dyan. Let me tell you something. No. Napaka sweet niya kasi gabi, madaling araw, tumatawag. Diyos ko po, ayokong tumawag sa akin madaling araw, my goodness. Gusto kong matulog ng madaling, tawag ng tawag. Hindi magandang sign yan. Hindi magandang sign. Okay? Yan yung mga lalaking nagbibigay ng lakas. Binibitawan nila yung lakas nila. Nga gelatin. Gelatin. Subukan mong sumandal sa gelatin. Tingnan mo kung anong mangyari. Okay? Grabe yung love therapy today. Ang bigat, Pastor. Yeah. That's why mag-isa lang ako ngayon kasi I would like to speak sa mga kalalakihan more about this. But yung mga babae, I know that you learned something. Alright? Kung may natutunan kayo, both lalaki at babae, anong natutunan nyo? Ano ang natutunan nyo? Okay, ayoko ng amen. Thank you, Lord. Na, ano ang natutunan nyo? Isulat nyo dito sa comment section. Okay? May the Lord bless you all abundantly at magkita tayo next week. Bye-bye.